Ito na yung figure, no? Oo, ang dami. But do they still have the money to pay? Wala kayo dito. Meron pa kaya At, sila talagang liquid para bayaran ng Si gobyerno? Garcia at saka si Ligon, dalawa lang sila. At si Yambao, na sumasalamin sa maraming mandaraya sa buwis. Eh kung makukolekta mo lahat yan, naku. Yaman na natin. May number 1 na tayo Kaya sa... bayaran yung Lily Yambao kasi di ba meron pa siyang account na sabi Dinideny niya nga eh. Neither confirm Nasa ibang nor bansa na deny. yung pera. Floating lang, floating. Gusto ko malaman, Belo, if ever hindi nabayaran ng magulang, Oo. magpapass it over ba yan sa mga anak na they have that legal responsibility na bayaran yung mismong hindi na. May sariling income yung anak eh. Kahit medyo Individual, kaya individual tax yan eh. ITR. Kanya, hindi yan pasa-pasa. Pero, Kay Garcia kasama. apektado yung anak sa kabuhayan na yan. Dahil, di ba? Kung magulang mo, may utang eh. Mas malaki pala yung pera na nakamal ni Ligot kesa kay Garcia, no? Pero ang kaso lang ni Ligot, parang for feature lang ata, hindi siya nakasuhan ng plunder. Eh. Hindi. Si Garcia lang, ito nga yung dinidiin. Kaso pumasok pa sa pre-bargaining agreement. Kaya dapat magalit nga si Garcia kay Ligot. Malaki pa. Mas malaki pala yung sa'yo. Mas bariya lang pala sa akin. Ano lang naman kita. Pero pwede ba kasuhan ng plunder si Ligot din? Dapat. Dahil makikita mo sa... Kasi ang plunder is pag may regular na pasok ng pera sa bangko Na illegal. na questionable. Questionable. Alright, samantala inihatid na sa kanyang huling hantungan ang veterano aktor na si Paquito Diaz. Tahimik ngunit puno ng emosyon ang mga kaanak ni Paquito sa pamamaalam nila sa kanilang padre de pamilya sa Manila Memorial Park sa Parañaque City kahapon ng umaga. Matapos ang libing, nagpalipad ng lobo ang mga kaanak at kaibigan ni Paquito. Hindi na rin nagpaunlak ng interview ang pamilya ng aktor, pero labis daw ang kanilang pasasalamat sa lahat ng suporta at pakikiramay ng mga tao. Kita mo, yan ang totoong buhay. Kontrabida sa pelikula, Bida. pero minahal, bida sa tunay na buhay, di ba? Ayan. No, wala sa hilat siya ng ano yan. Talagang yun lang ang kanyang pinagkakitaan pagiging kontrabida eh. Pero nagbida rin yan sa ibang pelikula. Mabait daw sabi ng ibang mga yung maliliit sa industriya, no? Kung tumulong si Ginoong Paquito Diaz. Nakikiramay po ang unang hirit. Ayan. Sana yung mga kontrabida sa gobyerno paliparin na rin na parang lobo. Okay, pasundan naman natin mga action balita sa umaga ito. Ronda Reports na. Isa ang patay at isa naman ang nasa kritikal na kondisyon matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang kotse sa Susano Road, Novaliches, Quezon City kanina madaling araw. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar, naka-helmet? Nakulaan mo agad Hindi naka-helmet. Baligin nila lang nasawi na si Jeffrey Jimenez habang critical naman ng kasama nitong si Sammy Articulo matapos ngang sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang kotse habang papasok ng Greenfield Street Subdivision, Susano Road, Novaliches, Quezon City. Naisugod pa sila ng ospital pero bandang alas 2:30 madaling araw ay binawian ng buhay si Jimenez. Base rin siya ng investigasyon, bukod sa mabilis raw ang takbo ng motorsiklo ng mga biktima, wala rin umunong suot na helmet ang mga ito. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa naturang aksidente. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, isa pang Pinoy ang kinumpirmang nasawi sa nangyaring malakas na lindol sa Christchurch, New Zealand. Siya si Jewel Jose Francisco, 26 na taong gulang. Isa si Francisco sa 11 Pinoy nurse na na-trap sa gumuhong CTV building. Ang bangkay ni Francisco ang ikalawang na-recover na Pinoy mula sa gusali. Samantala, heto naman ang balita mula sa naging state visit ni Pangulong Noynoy Aquino sa Singapore kung saan napilitang maghagdan si Pinoy matapos masira ang isang elevator mula sa napakalalim na underground facility ng Changi Water Reclamation Plant. Inakyat ng Pangulo ang 20 palapag. Mataas pa dito sa atin, ano? Ayon sa ulat, bumigay ang elevator ng planta kaya gumamit ng hagdan ng delegasyon ng Pilipinas pakyat ng ground level. Pero ayon kay Secretary Sani Coloma na kasama sa delegasyon, ayos lang ito sa Pangulo. Nagpahinga naman raw sila sa pagitan ng kanilang pag-akyat. Papayat ka niya kung araw-araw yan, ha? Hindi. Mataas pa dito sa atin yan, 7. Pero pati si Secretary Del Rosario daw, hindi siya iniwan at sinabayan talaga ang Pangulo. Siyempre naman. Alam mo, hintay mo pa yung elevator dun sa Hindi kaya sila baba. maghapon doon. At ngayon yata, parang nahirapan silang gisingin kasi nanakit ang katawan. Sakit yan, ha? Sakit siya. Wala yung surprise. Daig pa ang nag-gym.
Oo. yung manginginig Umakyat talaga ka sa- tuhod mo. Ang sakit ng cons Sakit sa cons yan. niyan. Hindi kasi ka talaga nag-exercise, Hindi diba? kaya, Tapos biglang hindi kaya ganyan. natuloy yung ibang na-cancel yung iba appointment because of that. Kaya siguro naman na hindi naman naapektuhan ng relasyon ng Singapore. Hindi masyado. Iya siguro yung ano, no? Kasi Singaporean. yung Changi, siya yung water treatment plant yun eh. Pero magandang exercise lang. Si Ivan dati tumatakbo sa taas baba ng GMA building. Oo. Kaya payat siya. Imbitahan mo rin Pinoy yung ano, presidente ng Singapore. Saan natin, paakyat mo sa pinakamataas na Baka building. mahimatay na yung Pasinayaan mo Ryan, ng isang gusali na second floor lang naman ang ito. Para masira mo yun. Alright, from Singapore, balita naman tayo mula sa Hong Kong kung saan nailipat na po ng kulungan si dating Ilocos Sur Congressman Ronald Singson. Yan ay sa Kung Tao Correctional Institution sa Hong Kong. Nasilip ng GMA News stringer na si Azon Cañete ang paligid ng kulungan. Mayroon itong magandang tanawin at napapaligiran ng dagat at bundok na itinuturing pa nga bilang isang tourist spot. Meron pa nga raw lugar para makapag-exercise at magpunta sa library para sa mga gustong magbasa. Malayo raw ito sa itsura ng dating tiita ni Singson sa Kowloon. Pero wala raw special treatment ang dating kongresista sa naturang kulungan. Mababa kasi sentensya niya kaya dilipat sa kanya. Tsaka di ba kasi may kasamang rehab yan? Ganun ba yun? Kasi may kasamang rehab. Pero nakakatuwa Mayroong Yung silang tao. may library doon, pero tanong doon, baka puro Chinese yung mga libro. Hindi makabasa si congressman. Actually, mga kulungan dapat talaga secluded sila, diba? Yes, away. Wala sila sa mismong Correctional facility talaga, hindi yung, di ba? Yung rehabilitation. rehabilitation. Correct. Alright, samantala, Hindi yes. magaya ng kulungan natin dito. Eh, ito, katabi nga na. Ano ba na? Quezon City Jail. At tapat pa ng elementary school, di ba? Kaya actually nga, pag na-observe mo yung Quezon City Jail, ewan ko nangyayari pa yun, tapat doon eskwelahan, di ba? So kung hindi mapayagan yung mga dumadalaw, doon na lang binabati yung pagkain. Di ba? Okay. Alright, samantala sa mga fans ng pelikulang Up, o yung lolo pati yung bata, ayan, napakakit na cartoons. Ito po ang isang amazing balita at natupad na siya. Wow, natupad na sa totoong buhay ang mga eksena ng animated film na yan. Sa footage na ito mula sa National Geographic Channel, makikita po ang ginawang paghahanda ng grupo ng mga scientist, engineer at world-class balloon pilots. Misyon nilang paliparin ng isang bahay sa pamamagitan ng 300 weather balloons. At matapos ang ilang sandali, tagumpay na nakalipad ang bahay ng 10,000 feet. Tumagal din sa area ang bahay ng may 1 oras. Matapos ito, naitala ang bagong world record para sa largest balloon flight sa kasaysayan. At I'm sure, Hindi na karton yan, ha? i-invite yan sa Hot Air Balloon Festival next year. May bata ba sa loob ng mataba na nakaboys ka? Maganda yung pagbaha, no? Lolo? Oo. May Boy Scout ba kasama? Oo, may Boy Scout nga ba? Ang galing, galing. Congrats! Cute! At ito naman ang cute na balita mula sa isang zoo sa Espanya kung saan agaw atensyon ng kambal na baby panda doon. Pinangalanan ng dalawa bilang Po and Dede. Wow! Ang pangalan ng dalawa. Kaya mo yan. Pinagbotohan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Pinagbotohan kasi ito yung mga bata mula China at saka Spain. Eto, paliwanag ko lang. Yung Popo hango sa pelikulang Kung Fu Panda. Kasi kita-kita naman Kung Po. Kaya po, hango din yun eh. Kung Po. Yung Daddy naman, ano yan, Mandarin translation. Mandarin translation yan ng Madrid. May dictionary ako niyan eh. Kasi nagdedede pa yan dalawang yan. Ang dalawang panda cubs, produkto ng artificial insemination. At talagang superstar na ang kambal na panda yan dahil minsan pinakain na rin sila ng hari ng Espanya. Here po! Dede po. Kaya pag siyempre, Dede po, ayan. Para yung batang natututo pa lang magsalita, di ba? Ayan. Una, Mama, Papa, tapos Dede, dahil lumingin Dede na Yaya. Yun, nag-away yung magulang niya kasi diniretso na nung bata. Mama, Papa, Dede, Yaya. Ayan. Hear it pa noon, Laban You Bear. Love. Happy morning, Igan, mga kapuso! Tuloy-tuloy pa rin po ang cold front
Ito po yung pagtataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Yan po ay nangyayari ngayon sa Visayas at Mindanao. Kaya malamig-lamig pa rin po tayo. Ang Bicol naman po, Visayas, kaya naman pang Bicol, Visayas at Mindanao, nakakaranas po ng madalas sa pag-ulan at ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Pilipinas magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise ay 6:07 at ang ating pong sunset naman ay 6:06 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Sherwin and Sofia Zen Lizardo, happy birthday, and Jay Alaria. Thank you. Pagdating sa mga kainan, ito ang laging superstar at ubos sa paglabag pa lang o paglapag pa lang sa lamesa. Yan ang sugpo at alimango. Sarap. Hindi natin dededein yan. Hindi, mayroon din. Mahirap dedein yan. Kaya ito na at mamasyala tayo sa Orani, Bataan, kung saan walang kasi sariwa ang mga sugpo at alimango at meron pa silang fiesta para sa kanila. Kasama natin doon sila Monica at Arn. Happy Fiesta, Orani! Happy Fiesta, Arn! Monica! Happy morning, guys! Happy morning sa ating mga kapuso. Nako, very festive talaga ang Friday na to. Dahil bukod sa parang homecoming ko na rin to dahil ito ang aking probinsya, Bataan. Well, makikisaya at makikikain tayo dito sa ika-6 na sugpo at Alimango Festival dito po nga sa Orani, Bataan. Ayan. Dahil nga itong Bataan, malapit to sa mga maraming dagat. Kilalang-kilala talaga sa mga fresh na mga seafood, lalo na sa sugpo at alimango itong kanilang lugar. Kaya naman mamaya, ituturo namin sa inyo at ibibida ang iba't ibang klase ng luto ng sugpo at alimango. Lalong-lalo na ngayon na Kwaresma at talaga nga hindi pwedeng kumain ng karne ang maraming mga tao. Arn, kumusta ka dyan? Ang dami mong pagkain. Ay, naku, Monica. Good morning po mga kapuso. Naku, Monica, ha? Mamaya, masasaksihan natin ang karera ng alimango dito. At makikita rin natin ang pinagmamalaki nila mga naglalakihang alimango sa kanilang lugar. Ayun. Arn, sasali ka ba sa karera nila kahit wala kang pwede ba yun? Manunod na lang ako. Ayun. At syempre mga kapuso, alamin din natin kung paano pa malalaman kung sariwa at malaman ang mga sugpo at alimango bibilin natin kapag tayo ay nasa mga market. Oh, So, mamaya, bibili ako, ha? correct. Naku, buti na lang Friday ngayon at pwede tayong kumain nito, di ba, Oo. Arn? Naku, mga kapuso, lahat ng yan ating pong pag-uusapan sa pagbabalik natin dito sa ika-6 na Sugpo and Alimango Festival sa Orani, Bataan. Balik muna tayo sa studio. Wow! Gagaling ng ano, yung sugpo, yung ulo, no? Kasi ako. Huwag sobra, ha? At nakakasama rin yan. Okay. Kaya para sa walang kasinsayang Biyernes, Excuse me. ay, kala ko ringing tone. Tambay lang sa #1 morning show. Ito ang Unang Hirit! Usama namin Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon